Magandang umaga sa bawat isa sa inyo na kabilang sa GGCF. Last Sunday, ipinagdiwang natin ang muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Ano nga ba ang naganap matapos siyang mabuhay na maguli? Bago pa si Jesus ipinako sa krus para mamatay, sinabi niya sa kanyang mga alagad, I will build my church. At mababasa natin yan sa Matthew chapter 16, verse 18. Hinanap ko sa Google kung ilan na sa panahon natin ngayon ang magkakaibang religious groups sa buong mundo. At ang resulta ay mayroong 10,000 na magkakaibang relihiyon sa buong mundo sa kasalukuyang panahon. Paano ngayon natin maipagtutugma ang sinabi ni Jesus at ang nakuhang bilang ng Google na may 10,000 na relihiyon? O ang maaring katanungan ay alin sa 10,000 ang tinutukoy ni Jesus na may church? Balikan natin kung paano nabuo ang tinatawag na Christian Church at ano ang mga pangunahing gawain nila upang ito ay mapangalagaan at mapalago. Matapos ang pagkabuhay na maguli ni Jesus mula sa mga patay, o yung tinatawag nating resurrection, na malagi siya dito sa lupa ng 40 araw pa. So 40 days siya na natili dito sa lupa matapos ang resurrection. Sa pagtatapos ng kanyang pamamalagi, tinagubilin niya ang kanyang mga alagad na huwag silang aalis sa Jerusalem at antayin ang ipinangako ng Diyos patungkol sa banal na Espiritu. Mababasa natin yan sa Acts chapter 1 verse 4. Pagkatapos ng kanyang tagubilin, si Jesus ay muling bumalik sa kanyang kaharian doon sa langit. At habang inaantay ang ipinangakong banal na Espiritu, mababasa natin sa Acts 1:14 na ang 120 na mga nanatiling tapat na tagasunod ni Jesus ay naging abala sa gawain ng pananalangin. Habang sila ay nag-aantay sa pagdating ng Banal na Espiritu, yung 120 faithful believers ay laging nagtitipon para manalangin. Ang pag-aaralan natin ngayon, umaga, ay nakatuon sa Acts chapter 2 verses 41 to 42. At nais kong basahin ang 2 talata. Ang sabi sa 41, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Mula sa mga talatang aking binasa, nais kong pag-aralan natin ang 4 na mga mahalagang sangkap o katangian na nakapaloob sa kanilang pagiging my church ng Panginoong Hesukristo. Ang unang katangian o sangkap ay ang nabuong church sa Jerusalem ay kinabibilangan ng mga ligtas o tunay na mga mananampalataya. It was a saved church. Sinasabi sa verse 41, they gladly received and were baptized. At sa verse 42, sinasabi naman na they continued steadfastly. They continued steadfastly. Ang mahalagang pagkakilanlan ng isang may kaligtasan ay siya ay nagpapatuloy. O ibig sabihin sa English, continuing. Siya ay nagpapatuloy. Hindi lamang niya tinanggap na may kagalakan ang inaalok na kaligtasang espiritual at nagpabautismo bilang patotoo na totoo ang kanyang tinanggap at pinapanampalatayanan, siya din naman ay nagpapatuloy na ipinamumuhay ang kanyang pananampalataya. Bilang paghahambing o paglalarawan ng isang tunay na mananampalataya, sa John chapter 15, sinabi ni Jesus na ang tunay na sanga
ay nananatili sa puno. Ang ginamit niyang illustration dito ay ang puno ng ubas. Ang tunay na sanga ay nananatili sa puno. Samantalang sa John chapter 8 verse 30, sinabi ni Jesus na kung mananatili o magpapatuloy sa kanyang salita, ang taong iyon ay tunay na alagad o tagasunod ni Kristo. Sa mas daling salita, ang nagpapatuloy kay Kristo ay patunay na totoo ang kaligtasan na kanyang tinataglay. Kaya naman, madaling makilala kung sino ang totoong mananampalataya ikumpara sa nagkukunwari o di talaga totoong mananampalataya. Sinasabi nga ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2 verse 19, sa kabila na sila ay nakasama natin, mananatili sana sila kung sila ay para sa atin. Ang sinasabi lang ni Apostol Juan dito ay may mga nakasama tayo, subalit wala na sila. Kung sila ay nanatili, sila ay para sa atin. Kung sila ay nawala, sila ay hindi para sa atin. Ikalawang katangian ng my church ay sila ay mapag-aral na church. They were a studying church. Sila ng mga nagsitanggap at nabautismuhan ay matyagang nagpapatuloy sa mga pagtuturo ng mga alagad. Natutunan nila ang tamang katuruan para sa mga tunay na mananampalataya. At ang natutunan nila ang siyang pinapalaganap din nila sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin, nung nagkaroon ng expansion ng Christianity, itong church na ito ay nagturo sa ibang mga tao alinsunod sa kanilang tinanggap. Ito yung tagubilin nga ni Apostol Pablo kay Timothy. Sabi niya ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang mga natutunan mo sa akin ay ituro mo din sa ibang mapagkakatiwalaan upang sila din ay makapagturo sa iba pa. So sinasabi ni Apostol Pablo, yung natutunan mo sa akin Timothy ay ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaan upang sila ay makapagturo din sa iba. Ang Christian Church ay kailanman hindi binuo upang maging tagamasid, upang maging entertainment center. Ito ay nabuo upang maging mabunga sa pagtuturo ng katotohanan. Nais kong pansinin muli ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Ang sabi niya, ituro sa mapagkakatiwalaan. Trusted. Ituro sa mapagkakatiwalaan. Sapagkat hindi naman talaga lahat ay mapapagkatiwalaan. Dahil marami ang naturuan, subalit wala rin namang nangyari, hindi rin naman sila nakapagturo sa iba. Napakahirap makahanap ng mga tao na mapagkakatiwalaan, na maturuan upang matuto at makapagturo din sa iba. Ang isang kadahilanan ay walang laan o walang available na matuto. At ang ibinibigay na dahilan ng mga ayaw matuto, unang-una wala silang panahon. Busy ako. Abala sa buhay. Ang ikalawa, hindi interesado. Sinasabi nila, sa iba na lang ninyo ipagkatiwala ang lahat ng katuruan na nais nyong ibahagi sa akin. Hindi interesado. Sa iba na lang. May mas mahalaga pa, ang ikatlong idinadahilan, may mas mahalaga pang dapat na ginagawa sa buhay. At napapansin natin sa mundo ngayon, sa panahon natin ngayon, abala talaga ang tao. Sapagkat ang priority ng tao ngayon ay makapagpundar sa buhay. Kaya nga, trabaho ng trabaho para maipundar ang pangangailangan sa buhay. Yan ay ilan lang sa mga idinadahilan ng mga mananampalataya na ayaw matuto sa katuruan ng Biblia. Ano ang bunga pag gano'n ang kadahilanan? Ano ang idinudulot nito sa mismong tao na ayaw matuto? Nagiging puro spoon feeding na lang ang tinatanggap niya. Nakikinig na lang. Pasok sa isang tenga, labas sa isang tenga,
Araw-araw, linggo-linggo ay ganun ang nangyayari. Kung ikukumpara sa kinakain bilang tao, lagi ang gusto ay gatas. Tulad ng bata, ng sanggol, ang gatas ay mahalaga sa kanyang buhay. Subalit, darating ang araw, pag lumaki na siya, hindi na puro gatas ang kinakain niya. Kailangang tumikim ng kanin, gulay, at karne. Kaya hindi nagiging healthy ang isang mananampalataya kung laging puro mga basic teachings lang ang kanyang nadidinig at ayaw niyang pakinggan ang mga mas malalalim na katuruan ng Biblia. Sa spiritual na kalagayan, malnourished. Kaya madaling makumbinse kahit ng maling katuruan at madaling magupo ng mga pagsubok sa buhay. Ibig sabihin, mabuhay ang pananampalataya, very unstable ang pananampalataya, kaya pagdating ng mga pagsubok sa buhay, bumabaksak. Hindi niya nalalaman ang mga katuruan ng Biblia ng Panginoong Diyos patungkol sa kung paano maging matatag sa pananampalataya bilang Kristiyano. Kabaliktaran sa unang Christian Church. Kabaliktaran. Sila ay matyaga na nagsisipag-aral sa mga turo ng mga alagad na nagdulot ng pagiging matatag at mabunga. Naging matatag at naging mabunga. Kaya nung dumating ang persecution, laan sila na mamatay sa pananampalataya sapagkat malalim ang pagkakabaon ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Marami silang natutunan sa mga itinuro ng mga apostoles, ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa daming magagandang bagay na kanilang niyakap, kahit ibigay nila ang kanilang buhay para sa Diyos, ay ibibigay nila ito. Ang ikatlong katangian ay nagpapahalaga sila sa mga pagtitipon. Sila ay a fellowshipping church. Pinapahalagahan nila ang mga pagtitipon. Muli sa verse 42, ang sabi sa 42, they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and they continued steadfastly in fellowship. In fellowship. Ang simpleng kahulugan ng fellowship ay spiritual togetherness. Spiritual togetherness. Kaya pag tayo ay nananawagan o may fellowship, ang youth, ang singles, ang women's, couples, o kung young mothers, ito ay nangangahulugang merong spiritual togetherness ang mga dumadalo. Dito nagaganap, sa fellowship time, nagaganap ang tinatawag na interaction sa isa't isa ng mga believers. Nagkakaroon ng interaction sa isa't isa ng mga believers. Kapag nagtitipon-tipon, dito nagagamit ang mga spiritual gifts sa iba't ibang ministries. Dito lumalabas yung mahusay sa song leading, mahusay sa Bible studies, mahusay magbigay ng testimonies, mahusay magbigay ng challenge. Dito rin lumalabas yung gift ng service. Siyang nag-aasikaso sa merienda o sa pagkain o sa venue o sa lugar na pinagtitipunan, pag-aayos ng mga upuan. Kaya dito lumalabas at nagagamit ang spiritual gifts sa iba't ibang ministries ng church. Sa Hebrews chapter 10 verse 25, sinasabihan tayo na huwag kaligtaan ang pagtitipon. Kung idudugtong pa natin sa talata, yung katulad ng ginagawa ng marami, kinakaligtaan na ang pagtitipon. Kaya huwag kaligtaan ang pagtitipon. Pansinin din sa verse 42, ang symbol ng kanilang togetherness. Ang symbol ng kanilang togetherness, sabi rito ay breaking of bread. Breaking of bread. Ang breaking of bread ay mayroon pong dalawang uri na tinatanggap naman bilang interpretasyon. Una, ito ay tumutukoy sa communion o Lord's table. Ang ikalawa, ito ay tumutukoy sa meal o literal na kainan, naghahanda at kumakain.
So itong breaking of bread ay may dalawang interpretation, at ang dalawang interpretation na ito ay tinatanggap natin. It's either ito ay communion o Lord's table, o ikalwa, ito ay handaan ng iba't ibang uri ng pagkain, kaya pagkatapos ng pagtitipon ay nagkakainan. Subalit sa umagang ito, nais kong gamitin ang breaking of bread bilang communion o Lord's table. Bakit? Sa pagtitipon ng mga tunay na Kristiyano, ano ang naghahatak sa pagkakaisa ng pag-iisip at layunin? Pag tayo ay nagtitipon-tipon, ano ang nag-iinganyo sa atin para tayo magkaroon ng pagkakaisa ng pag-iisip at layunin? Ang kasagutan po ay ito, ang krus ni Jesucristo. Ang nagbubuklod sa atin kung bakit tayo nagtitipon ay lahat tayo ay makasalanan na naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ang pamamaraan ng Diyos ay ang kamatayan ni Jesucristo doon sa krus. Yan ang common ground sa paanan ng krus na nagdala ng kapayapaan upang mapanumbalik ang tamang kaugnayan natin sa Diyos. Ang krus, ang common ground ng bawat sumampalataya. At ang krus ang naging symbol ng ating fellowship. Sabi nga ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. I am crucified with Christ. At gayon din ang karanasan ng bawat mananampalataya. Being crucified with Christ, we are one. At sa tuwina na tayo ay nakikibahagi sa hapag ng Panginoon, hindi dapat natin nakakalimutan ang pagkakaisa na meron tayo kay Kristo. At ang huling katangian nila, na sinabi sa verses 41 and 42, sila ay mapanalanginin. The church that Jesus established was a praying church. Sila ay mapanalanginin. Sinasabi sa verse 42, and they continued steadfastly in prayers. In prayers. Ang mga naunang mga mananampalataya ay nanangan sa pangako ni Jesus mismo na, ang sabi ni Jesus sa John chapter 14, 13 and 14, anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan, aking gagawin. Ito ay pangako ng Panginoong Jesucristo nung siya ay kapiling pa nila, physically kapiling nila. Ano man ang hilingin ninyo sa aking pangalan, aking gagawin. Sa dahilan na pinangahawakan nila ang pangakong ito, kaya sa bawat araw, sila ay nananalangin. Tapat silang nananalangin. Kung kalakasan nila noon ang ganyang espiritu ng palagi ang pananalangin, sa kasawiang palad, sa kasalukuyang panahon natin ngayon, ito ay nakakaligtaan ng gawain o hindi binibigyang pahalaga. Kung tatanungin natin, sa buong isang taon, kailan napupuno ang mga gusali ng mga Kristiyano? Kailan napupuno ang mga gusali ng mga Kristiyano? Di po ba tuwing mahal na araw o Holy Week at Kapaskuhan o Christmas season? Anong naganap sa dalawang okasyon na ito? Death and birth ni Jesus Christ. At ito talaga ay dinadaluhan ng maraming Kristiyano, anumang uri ng relihiyon. Meron siya, kung siya ay nasa kategorya bilang Kristiyano, ang mahal na araw at ang Kapaskuhan or death and birth ni Jesus Christ ay talagang dinadaluhan ng panatiko at ng mga tunay na mananampalataya. At in between, ay meron pang isang okasyon, church anniversary. Kaya pag may church anniversary, napupuno ang gusali ng mga Kristiyano. Nag-iimbita ng ibang tao na hindi miyembro ng kanilang church upang ipagdiwang ang katapatan ng Panginoon. Dito napupuno ang mga gusali ng Kristiyano. Sa kabilang banda, kahit araw-araw na mag-announce ng prayer meeting, ilan lang ang nakikibahagi
Ilan lang ang nakikibahagi. Samantalang ang panalangin ay dapat na maging priority sa buhay ng mga Christian churches. Meron ngang naghambing ng panalangin. Sabi niya ay, ang pananalangin ay parang hininga natin. Kung sa ating pisikal na pangatawan, tayo ay patuloy at patuloy na humihinga. Nabubuhay tayo. Kung titigil tayo sa paghinga, sigurado 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds, or 1 minute, or more than 2 minutes, mamamatay, malalagutan. Ibig sabihin, mamamatay ang isang tao pag siya'y tumigil, huminga. At ito ay kinumpara niya sa pananalangin. Ang pananalangin ay isang uri ng paghinga, spiritual breathing natin. At kung tayo ay titigil sa pananalangin, ay sigurado manghihina tayo hanggang tayo ay malagutan na ng buhay sa Espiritu at malayo na ang connection natin sa Diyos kung hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya sa umagang nito, paano makarating sa tamang uri ng pagiging church na may buhay na patotoo sa komunidad? Mula sa first church na in-establish ni Jesus Christ, na tinatawag niyang my church, kailangan ligtas ka, mag-aaral ka ng salita ng Diyos, kabahagi ka sa pagtitipon, at kasama ka sa pananalangin. Napakasimpleng mga gawain. Subalit kalimitan, binabaliwala o kinakaligtaan man ng mga mananampalataya sa ating kapanahunan. Alam nyo, kung hindi totoo ang apat na ito sa kanila noon, hindi darating ang mabuting balita, ang mensahe ng mabuting balita sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating barangay, at sa iyong tahanan. Hindi darating. Mananatili kang pagano, mananatili kang hiwalay sa Diyos, malayo sa Diyos, at pupunta ka sa impyerno. Subalit, dahil naging tapat, they steadfastly continued, ang sabi ng ating mga talata. Nagpatuloy, matyagang nagpatuloy sa mga aral ng salita ng Diyos, sa mga pagtitipon at pananalangin. Kaya tayo ay nakikinabang ngayon sa kanilang katapatan. Dapat ipagpasalamat natin ang Panginoong Diyos. Dapat magpasalamat tayo sa Panginoong Hesukristo na nung sinabi niya, I will build my church. Itong church na ito na nasimulan, inusig hanggang sa kasalukuyan, inuusig, subalit nagpapatuloy. Maraming mga tao ang nakinabang sa kanilang katapatan at sa kanilang pananampalataya, na kahit ako ay nakinabang at ipinapalagay ko, ikaw din ay nakinabang sapagkat nagkaroon ka ng tamang kaugnayan sa Panginoong Diyos. Ito yung nangyari after the resurrection. Itinatag ng Panginoong Hesus ang kanyang church, my church, at ito ay nagpatuloy hanggang sa muling pagbabalik niya para sa mga mananampalataya. Tayo manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa pagpapaalaala mo sa amin na malaki ang utang na loob namin sa iyo dahil kami ay iyong iniligtas, ginawang banal sa harapan ng Panginoong Diyos Ama, inihiwalay sa sanglibutan at pinangakuan na muling babalikan para maghari kasama mo sa kaluwalhatian. At maraming salamat, Panginoon, nung sinabi mo sa iyong unang mga alagad that you will build your church, ay naglaan ka ng 120 people, men and women, na nagtapat sa iyo, na mahagi ng iyong mabuting balita, nagtatag ng iyong unang church, ng iyong church, upang sa ganon, gamitin mo sila
para maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan hanggang dumating sa aming bansa dito sa Pilipinas, sa aming bayan, sa aming barangay at sa aming mga tahanan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang tunay na mga mananampalataya ay ibinilang mo sa iyong church. Ibinabalik ko ang lahat ng papuri at luwalhati sa iyo, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Santo Espiritu. Amen and amen.